monitor. DIA sound ko ba? Ito ang kapihan sa bagong Pilipinas. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Sok Sargen. Sa ngalan ng Presidential Communications Office, ako si Frian E. Abquila ng Philippine Information Agency Region 12 at ito ang kapihan sa bagong Pilipinas. This communication initiative aims to enhance public understanding and engagement of the programs and projects of implementing agencies at the grassroots level. The activity further aims to amplify the policies, activities, and accomplishments of each featured department, consistent with the mandate of the administration's Bagong Pilipinas Governance and Leadership Agenda. At for our third episode, bawat rehiyon sa bansa ay sabay-sabay na pag-uusapan ang mga programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Bawat Buhay Mahalaga o BBM mantra. Makasama natin ang DSWD upang ilahad ang kanilang mga nagawa, priority projects na kasalukuyang ginagawa at gagawin pa sa ilalim ng Marcos administration. Tayo po ay naka-live stream sa official Facebook pages ng PIA Region 12 at DSWD. Please like and follow our pages to be updated sa mga nangyayari sa ating bansa. Pwede din kayong mag-comment ng inyong mga katanungan at papasahin po natin yan mamaya. At wag na nating patagalin pa, to kick things off, our guest for this episode is none other than the Regional Director of the Department of Social Welfare and Development Region 12, Regional Director Loreto Jr. V. Cabaya. Ako po ang inyong abang Regional Director ng DSW12, Loreto Jr. V. Cabaya. Magandang araw po, Sok Sargen. Isang makabagong Pilipinas sa ating lahat. At sa ating, of course, mga media practitioner nandito ngayon, sa lahat ng bisita nandito ngayon, magandang umaga. At of course, sa lahat na nanonood live sa TV at sa Facebook. Good morning, RD Fry. Yes, good morning. And ayan, welcome po sa ating programa. Kumusta po, RD? Okay naman po tayo. Actually, RD Fry, naghanda talaga kami, no? Oo. Bilang isang lingkod bayan ng DSWD, isa sa pangunahing adhikain namin ay bumuo at magpatupad at gumawa of course ng solusyon upang mabawasan ang kahirapan sa ating rehiyon at sa buong Pilipinas na ating minimithi. Kakasama din natin, RD, yung mga parang full force ata yung DSWD, ano? Alam mo, dito kami lahat, no? Dito kami Yes. lahat, RD Pry, at sa awa ng Diyos, of course, patuloy kami naglilingkod. At dito ngayon, of course, yung aming Assistant Regional Director, si Assistant Bonnie Salma, at yung aming Assistant Regional Director for Administration, si Miss Balano Salek. At of course, dito rin ang aming OIC, Human Resource and Development Officer, si Attorney Baicon B. D. Guzman. Ang Chief po ng aming Protective Division, si Mr. Ryan D. Balanza.
At kasama din of course namin si Miss Naipa Balindong, siya po yung head ng ating Pantawid Alright. Pamilyang Pilipino, at si Masyura Galil, yung aming chief ng Plans Division. At of course kasama din namin si Miss Emerita Dizon, yung aming University Staff, of course si Ma'am Naira Isaratok naman ng CDRD. At of course lahat ng mga section at mga program head ng aming DSWD. Ayun, welcome po. Welcome po ating mga kasamaan from DSWD. Yun, maraming salamat DSWD 12 sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Full force ang DSWD para sa kapihan sa bagong Pilipinas. Kami po ay sa DSWD nagagalak sa oportunidad nito, RD Fry. If not for this kapihan sa bagong Pilipinas, ay hindi namin maabot, of course, ang lahat ng nakikinig at nagtitiwala sa DSWD. At ngayon gusto namin itampok ang aming nagawa, ginagawa at gagawin pa. Atin pong masaksihan ang presentasyon ng aming inihanda para lubos ninyong maintindihan at maunawaan ang mga programang nagbibigay tulong at pag-asa sa karamihan ng ating mamamayan. At base, of course, ito sa mandato ng aming departamento tungo sa bagong Pilipinas. Ayos. Ang Department of Social Welfare and Development Field Office 12 ay tagapagpatupad sa pangangalaga ng karapatan ng bawat Pilipino sa kagalingang panlipunan at pagpapaunlad. Ating balikan ang mga mahahalagang kaganapan at tagumpay ng kagawaran sa pagbibigay ng serbisyong may malasakit. Upang maibsan ang pinsalang hatid ng El Nino, 30,000 na mga individual sa General Santos City, Sultan Kudarat at Maguindanao del Sur ang nabigyan ng presidential assistance to farmers, fisherfolks and families kung saan bawat pamilya ay nakatanggap ng tig 10,000 pesos cash assistance sa isinagawang serye ng presidential visit ngayong taon. Matagumpay rin na idinaos ang Bagong Pilipinas Servisyo Fair katuwang ang 55 government agencies sa probinsya ng Sultan Kudarat noong Pebrero 2024 at matagumpay na natulungan ang nasa 48,805 beneficiaries mula sa sektor ng Person with Disabilities o PWD, senior citizens, solo parents, iba pang mga low-income earners, maging mga students in crisis ng naturang probinsya. Samantala sa usaping social pension, tuloy-tuloy ang buwanang pensyon ng mga indigent senior citizens at nakatanggap ang mahigit 200,000 na mga lolo at lola simula huling quarter ng taong 2022 hanggang sa kasalukuyan. Umabot din sa 159 na mga centenarian ang nakatanggap ng tig 100,000 cash incentives at Certificate of Felicitation mula kay Pangulong Marcos Jr. Samantala, nasa 13,760 o 84% na mga daycare children ang bumuti ang kanilang timbang sa loob ng 120 days sa ilalim ng Supplementary Feeding Program. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay mayroong 208,212 active households sa buong rehiyon. Matagumpay na naipatawid ang nasa 10,909 pamilyang 4Ps mula sa kahirapan. Gamit ang Social Welfare and Development Indicator Tool, kumpirmadong bumuti ang kanilang pamumuhay matapos ang pagbibigay ng conditional cash grants para sa edukasyon at kalusugan ng kanilang pamilya. Hindi rin kinalimutan ng DSWD-12 na suportahan ang mga micro-enterprises na nasa laylayan ng lipunan at nakapagpamahagi ng Sustainable Livelihood Grants. Samantala, nakatakdang bigyan ng livelihood grants at humigit kumulang 300 referred households ngayong darating na Hunyo taong 2024 na may kabuang budget na 4.5 million pesos. Sa usaping community empowerment sa ilalim ng programang Kapit Bisig Laban sa Kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi Seeds, naipatayo sa iba't ibang munisipyo at lungsod ng Rehiyon 12 ang nasa 100 sub-projects sa ilalim ng Pamana Fund, 238 sub-projects sa ilalim ng Kapangyarihan at Kaunlaran sa Barangay Fund, at 565 sub-projects para sa Kalahi Seeds Additional Financing. Ilan sa mga sub-projects na naitayo ay ang mga sumusunod: portable water system, quarantine facilities, tribal housing, provision of streetlights at farm-to-market roads at marami pang iba.
Pinangunahan na rin ng DSWD-12 ang programang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty o EPAP kasama ang iba't ibang sangay ng gobyerno. Lumagda sila ng Memorandum of Understanding upang sabay-sabay na isulong ang pagtugon sa suliranin ng gutom at kahirapan. Tumutulong ang EPAP na hanapan ng sustainableng kabuhayan ang mga community-based organizations na karamihan pinamumunuan ng mga magsasaka at micro-retailers. 14 sa mga ito ay nailink ng EPAP sa iba't ibang government feeding programs. Maliban sa anti-hunger, ipinatuloy ang pagsusulong ng kapayapaan sa Rehiyon 12 sa ilalim ng Executive Order No. 70 at ipinatupad ang whole-of-nation approach na pamamaraan ng gobyerno upang tulungan ang mga dating rebelde. Narito ang bilang ng mga former rebels na naging malaya na sa kamay ng mga teroristang grupo. Bilang paghahanda sa panahon ng kalamidad at iba pang emerhensya, ang DSWD-12 ay may standby family food bank sa iba't ibang probinsya ng Rehiyon 12. Samantala, naging matagumpay ang pagtatapos ng programang Climate Change Adaptation and Mitigation SICAM ng DSWD-12 sa pamamahagi ng cash for work activities sa mga apektadong residente ng pabago-bagong panahon. Umabot sa 26,436 bilang ng benepisyaryo ang nabigyan ng cash for work activity simula 2022 hanggang December 2023. At ngayong 2024 ay nagpapatuloy pa rin ang implementasyon ng Risk Resiliency Program, Project Lawa at Binhi o Local Adaptation to Water Access and Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished. Layunin naman itong tulungan ang mga residenteng labis na apektado ng El Nino at ihanda sila sa posibleng epekto ng La Nina. Isa rin sa mga tungkulin ng DSWD ay ang regulasyon ng mga Social Welfare and Development Agencies o SWADAS upang matiyak ang kalidad sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyo publiko. Mayroong 13 SWADAS sa Rehiyon 12 ang kaagapay ng ahensya sa pagbibigay ng serbisyo sa mga mahihirap at vulnerableng sektor ng lipunan. Sa katatapos lang na training na isinagawa ng DSWD Academy, 27 mga representante ng mga local social welfare and development officers sa Rehiyon 12 ang naging kalahok sa iba't ibang pagsasanay sa pamumuno ng Social Welfare Institutional Development Bureau. Maliban dito, narito ang iba't ibang pagsasanay na nakatakdang ipatupad sa mga partner LGUs ng ahensya bago magtapos ang taong 2024. Higit sa lahat, bukas ang pinto ng 7 crisis intervention units ng DSWD-12 na matatagpuan sa lugar ng Cotabato City, Tacurong City, Amas Cotabato, Surala, General Santos City, Midsayap at Coronadal City para sa tulong pinansyal sa pagpapagamot, ospital, laboratorio, burial assistance, educational assistance at marami pang tulong na ipapamahagi sa mga individual na nakakaranas ng matinding krisis sa buhay. Ang DSWD-12 ay patuloy na sasangguni at makikipagtulungan sa iba't ibang sangay ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan upang makamit ang isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat pamilyang Pilipino. Dahil sa DSWD, bawat buhay mahalaga. Ayan, RD Pry. Ilan lang yun sa mga programa ng DSWD. At gusto namin, of course, na makita ng sambayan ng Pilipino kung gaano kahalaga yung mga programang iyon. At nasabi ko nga, ang mga programang ito ay mahalaga na aming nagawa at aming gagawin pa sa ahensya. Sa ilalim ng iba-ibang programa upang mapaangat natin ang estado ng buhay ng ating mamamayan tungo sa isang bagong Pilipinas. Makakaasa kayo na ang inyong DSWD ay maghatid ng programa sa bawat Pilipino dito sa Rehiyon 12. At ito, RD Pry, the commitment of our Secretary Rex Gatchalian, na makaasa po tayong lahat
at magsawa ng tulong sa nangailangan through the intervention of so many programs para sa kaunlad ng buhay ng bawat isa. Ayun, congratulations again ang aming pagbati sa inyo at sa buong puwersa ng DSWD sa Rio 12. RD, muli, atin po silang palakpakan. Felt up to the grassroots, ano? The impact of your programs covers from womb to tomb, ano? Patotoo ang mga benepisyaryo sa kalidad ng inyong serbisyo. Totoo sa inyong hashtag na bawat buhay ay mahalaga. Sa ngayon, RD, gusto lang namin linawin at para sa kaalaman ng lahat, isa ang 4Ps, no? O Pantawid Pamilyang Pilipino Program, ang DSWD, na umaalalay sa mga pamilyang mahihirap sa Rehiyon 12. Unang tanong, Q&A na tayo, ha? Sige. Ilan na ba ang miyembro ng 4Ps ngayong 2024? At ilan na mga natulungan ito? Ilan na yung napagtapos sa programa at umangat na ang kalidad ng buhay? Alam mo, RD Pry, ito yung programa ng DSWD na talagang nagbabago ng buhay ng mga mahihirap. At kaya nga, dami tayong mga empleyado sa programang ito dahil gusto natin, of course, matouch talaga yung buhay ng bawat isang Pilipino na kasapi at member ng Pantawid Pamilyang Pilipino. Ito yung the biggest social protection program ng DSWD. Actually, mayroong 5.5 billion para lang sa Rio 12 for this year. 5.5? 5.5 billion po ang pundo nito para sa taong ito. At nakapagbigay na tayo ng 817 million as of May 2024 para sa may 228,441 aktibong mga pamilya. So ongoing ito, RD, ha? Yung... Ongoing ito. At meron na rin mga 18,313 pamilya na siyang sinasabi nating self-sufficient na. Okay. Kaya lang, RD Pry, marami talagang nagtitext. Paano ba mapasama sa Pantawid Yun nga Pamilyang eh. Pilipino? Ang Yun ang tagal maraming ng- tanong. Tagal ng programa ito, di ba? Matagal na even to. sa mga social media, sa mga media friends natin dito, ito yung pinapasa sa atin ng mga tanong. Paano ba mapasama at mapasok sa Pantawid Pamilyang Pilipino? Una, RD Pry, kailangan mo munang mapasok sa listahanan ng mga benepisyaryo. No? Saan ba yan? Listahanan free. na yan? Paano yun ano man tawag dyan? Para ma-include tayo, Ma-include, parang opo. ganun. Actually, gumagawa kami ng isang assessment at pagpunta, of course, sa mga komunidad, sa mga lokalidad para tingnan, of course. Hindi po basta-basta ka lang makapasok. Kailangan mong dumaan sa isang proseso Alright. para mapasok ka dito as member ng Pantawid Pamilyang Pilipino. At ang benepisyo nito, dapat ay mayroon kang anak na nag-aaral, no? At mayroon kang anak na at least 3 na pwede mong ipasok doon sa programa below 18 years old. At kailangan sumama ka at magsali ka sa Family Development Session. Ito ay mandatory para sa iyong pamilya kasi pag hindi ka sumali doon, ito ay magiging grounds para ikaw matanggal doon sa programa. Yung At active beneficiaries natin, ilan na ba? ang beneficiaries natin ay mayroong 228,441 pamilya. Ganun karami, RD Pry, ang beneficiaries sa Region 12. At saka ano ba yung level na tinatawag nila, RD? Nasa level 3 na daw tayo. Pag ang level 3 kasi, nasa malapit ka nang mag-graduate, ito, Ay, okay. ito'y isang pamaraan kasi meron tayong ginagawa na pag-determina yung status ng kabuhayan. Every year ginagawa natin ito, binabalikan natin of course yung mga bahay-bahay at yung mga member nito at tinitingnan kung gumanda na ba yung kanilang buhay. Kasi sa level 3 natin, through the Sweet B, ito yung isang tool Okay. para mag-determine of course nung status ng bawat membro natin. Meron na tayong 18,000 noon na bumago na yung buhay, no? And then, katunayan nga, meron tayong 43,706 na self-sufficient. Ito yung nag-graduate na. Alam mo, RD Pry, merong graduation dito. Once ma-declare ka na self-sufficient o kaya gumanda na yung buhay mo, ay nagkakaroon tayo ng Pugay Tagumpay, yung title ng program, na yung mga membro nito ay
mag-graduate na sa programa at sila bibigyan na ng kakulang sertifikasyon at i-turn over na sila doon sa local government unit para siyang magpatuloy ng intervention para doon sa miyembro ng mga pantawid Yung pamilyang sinasabi mong 43,796 na self-sufficient na pamilya, for 2023 pa lang yun. At Ito yung last kabuuan year? from 2023 hanggang 2024. Okay, to 2024. Ayun. So, yan, sana marami pang matulungan, no, na mga ganito. At sa ating mga tagapakinig, yung taga-subaybay, pwede din kayong pumunta sa pinakamalapit na ano ba yan? Anong tawag ng opisina ng DSWD? Meron kaming opisina o tao, staff doon sa munisipyo, tawag doon Municipal Link. Municipal Link. Link. Yeah. Alright. Ito yung link natin, link ng government doon sa mga mahihirap. Alright. Kaya tawag sila Municipal Link. Municipal Sa Link. provincial level naman, meron tayong tawag Provincial Link. Provincial Link. At sa city naman level, City Link. City Link. Okay. Ayun. Aside sa 4Ps RD, ano, kilala din ang DSWD sa itong tinatawag na Social Pension Program or yung SOCPEN. RD, sa panibagong mode of payout ng SOCPEN dito sa Region 12, ano po ba ang maasahan ng mga social pensioners natin? Bago ako magsagot dyan, RD Pry, i-explain ko muna ano yung social O pension nga, program ano ng ba yung DSWD. SOCPEN na yan? Yeah. Ang social pension program ng DSW ay tinatawag na indigent social pension. Iminig sabihin, yung pwede lang mapasok dyan ay yung mga walang-wala talaga sa buhay. Okay. Bawal pag meron ka ng retirement, no? Oo. O kaya may pension ka mula sa SSS, Oo. mula sa GCIS, o kaya naging membro ka ng Philippine Army na meron kang pension, o kaya ng police, bawal ka. O kaya may kahaya ka sa buhay, hindi ka Okay. pwede maging membro nito. At least 60 years old ka, senior citizen, na mahihirap. Kaya ang tawag, indigent social pension. How about yung ano, RD, yung nagbabayad siya sa SSS for example, pero ano may tawag dyan? Individual, Pensioner? Individual pensioner, parang gano'n. Yeah. Yun nga po, hindi po Hindi sila pwede kwalipikado din. kasi Hindi din kwalipikado. tumatanggap siya, Ay. lalo mang kaliit yung kanyang pension mula sa SSS, GISS, ay hindi siya pwedeng tumanggap Okay. ng ayuda mula sa ating social pension. So walang-wala talaga kasi wala talaga okay. Oo. At RD Pry, no? Last year ay 500 lamang ang bawat buwan na binibigay natin under this program. Ginawa na po ito ng 1,000. Okay. No? Under po sa Pangulo nating PBBM, naging 1,000 na po per month. Wow. Kaya lang, before then, ay semestral yung ating pagbigay. Ibig sabihin, bawat 6 months ay nagbibigay tayo ng isang beses o 2 times a year. Ngayon, gagawin na natin yung quarterly dahil may utos ang aming Mas mahal. maganda. May utos sa aming mahal na secretary na gawin itong monthly or quarterly. Kaya lang Good. ito sa atin, sa Region 12, ay nagkaroon kami ng isang konsultasyon with the provincial government na siya yung kapartner natin sa pag-release ng mga ayudang yaon, ay napag-agrihan namin na gagawin itong per quarter yung pag-release ng Alright. ating social pension sa ating mga beneficiary. Sa katunayan, RD Pry, meron tayong 3.3 billion na budget for the year at ang beneficiary natin para sa Region 12 ay nasa 279 at 58 beneficiary. Marami din. Baka kasama dito yung lulo mo, RD Pry. Oo nga. Hindi, tanungin ko nga. Yun, yung mode of payout, ano ba yun, RD? Ano sabi ko kanina, kasi there are a lot of modalities na pwede nating gawin, no, sa pag-payout. Ito, ginawa natin i-transfer of funds, no, doon sa provincial government. Para Transfer sila yun. mismo, kasi napakabigat na trabaho ito. Sinabi ko kayo na 3.3 billion na hawakan naming pera at pupunta kami doon sa bayan-bayan at sa mga barangay para ipamigay. So naging kasama namin at kapartner namin through the Memorandum of Agreement ang lahat ng probinsya. All of the provinces, no? Sarangani, South Cotabato, North Cotabato, of course, yung Sultan Kudarat. Na sila mismo yung tao na, empleyado na ng provincial government, ang siyang namimigay, nagre-release ng social pension doon sa mga social pensioner natin. At of course, kasama rin ang DSWD at yung National Commission for Senior Citizen. So sila yung naatasan natin magbigay through transfer of funds sa provincial government. Sa level naman ninyo, parang monitoring na lang kayo. Doon pa rin kami, kaya nag-monitor lang kami, pero kami pa rin gumagawa ng payrolls ng mga social kayo pa pension. rin. Kami pa rin. Alright. Okay. Yun, magandang balita ito, no? Sa, lalong-lalo na sa ating mga lolo at lola na umaasa sa ayuda ng pamahalaan. Ano? Tumungo naman tayo, RD, sa itong livelihood programs na currently pinapatupad ng DSWD. Isa sa mga ito ay yung Sustainable Livelihood Program, so yung SLP. Ano po ba yung SLP at sino ang mga kwalipikado dito? RD Pry, ito yung
livelihood program ng DSWD na siyang sumusuporta of course sa maraming programa ng DSWD. Unang-una, sino ba, ang unang tanong dyan, RD Price, sino bang pwedeng maging beneficiaryo ng Sustainable Livelihood Project? Una, 70% of these beneficiaries should come from the Pantawid Pamilyang Pilipino. Oh. Kasi support ito para from being a recipient of ayuda galing sa Pantawid, kailangan mong gumraduate ka. Bago ka gumraduate RD Price, kailangan bigyan ka ng Sustainable Livelihood Program. Kaya 70% of which will come from the Pantawid Pamilyang Pilipino. And the other 30% will come from other sectorals, no? Yung mga walang asawa, Okay. solo parents I Yun. say, so they say, at mga mahihirap, mga transport, at iba pa, no, mga senior citizen. Ito isang capacity building program, hindi lang pagbibigay ng tulong o ng ayuda, RD Pry, ito'y nagbibigay ng capacity doon sa ating mga beneficiaryo. Una, paano sila gumawa ng project proposal. Pangalawa, paano nila i-manage yung kanilang business. At pangatlo, of course, paano i-sustain yung kanilang negosyo. This capacity building program na naglalayong mapabuti ang kabuhayan ng pagnegosyo at ekonomikong kapakanan ng mahihirap na pamilyang biktima ng sakuna. So kasama din itong mga victim ng mga sakuna, RD Pry. Ang programang ito, RD Pry, may dalawang track. Yung sabi ko kanina, dalawa. Una ay magtuturo kung paano mapaunlad ang pagnegosyo, yung micro-enterprise development. At saka ino-organize sila into a organization, tinatawag yan, Sustainable Livelihood Association, kasi mas magaling, mas maganda kung nagtutulungan yung mga member nito. No? And then, dadaan sila ng maraming proseso. Alright. Yung kasama-sama doon ang pagturo sa kanila, paano i-manage, paano ang gumawa ng negosyo, mag-project proposal, at of course, how to sustain their business. Alright. And isa ay ang pagbibigay ng capacity kung paano mag-facilitate at maghanap of course ng trabaho o negosyo ng ating mga membro beneficiaryo ng Sustainable Livelihood Program. At dito sa Rehiyon 12, RD Pry, Oo. ay madalas ang bigay namin ng programang ito, kasama din po namin yung mga congressmen namin na silang nag-identify, yung ating mga kongresista na silang na-identify ng mga beneficiaryo para naman po mapadali ang pagbigay natin ng ayuda o ng benepisyo doon sa ating mga beneficiaries. At nilang i-reiterate, RD, sino ba yung focus ng programang ito? Sabi mo kanina, yung 4Ps, ano? 4Ps beneficiaries. Yeah, sabi ko kanina, una, yung 4Ps beneficiaries ay lusunod of course sa strategic direction ng DSWD. Pangalawa, yung mga marginalized at vulnerable sector tulad ng out-of-school youth, PWD, o may mga kapansanan, yung mga indigenous peoples natin, at yung mga internally displaced person, yung mga nadaanan ng mga sakuna o ng kalamidad. Pati na rin yung mga work-it clientele natin na pwedeng gustong mag-avail, na pumunta, nakarinig lang sa mga balita at gusto nila mag-avail. Minsan sumusulat sila sa ating mahal na Pangulo o sumusulat mismo doon sa ating mahal na Sekretary. O kaya pumupunta lang sa opisina ng DSWD para humingi yung tatawag natin ng walk-in RD Pry. At meron ding iba na ini-endorse, of course, sabi ko kanina, endorsed by the other local officials from governor, mayors, o kaya endorsed ng ating mga partner congressmen. Paano yung proseso nito? Yung approval naman nito, RD, gaano pa siya kabilis? Hindi natin masabing ganun kabilis kasi we've gone through a process. So, Unang-una, kinu-cross-match muna namin yung mga pangalan. Kung ito ba'y naka-avail na sa ibang programa ng DSWD. Pangalawa, tinitingnan namin kung yung listahan pangalan nila ay membro sila una ng Pantawid Pamilyang Pilipino at pangalawa ay kasama ba sila sa mga sektor na nabanggit. Pangatlo ay tinitingnan namin of course ang estado ng buhay. Correct. Kasi minsan mo, RD Pry, yung mabilis pa maghinga, yung mayroong kaya sa buhay. Ayun. At yung mga mahihirap may nahihiya, no? Correct. At may mga tao tayo of course sa lahat ng probinsya, sa lahat ng bayan na siyang gumagawa ng mga gawain ito para of course marating natin yung mga dapat bigyan ng ating tulong. Ayun, no? Ito ay isang magandang programa, no? Dahil tinitingnan ito ang kinabukasan ng mga benepisyaryo. Kumbaga hindi lamang pinansyal na tulong ang inyong ibibigay, kundi tutulungan din sila magkaroon ng kakayahang maghanap buhay. Ano? Sa ngayon, dumako naman tayo, RD, sa kalamidad, no? Alam naman natin, kaya ngayon, may El Nino tayo at may bantana ng La Nina. Parating na, sabi ng Pag-asa. Gaano ba kahanda ang DSWD? RD, ready na ba?
Actually, unang-una, handang-handa ang DSWD RD Pry. Kaya nga, sa mga andito ngayon at nakikinig, of course, at nanonood no, sa Facebook at saka sa TV, nakasuot po kami RD Pry ng vest, red vest. Tatak talaga yan ng DSWD, ano? This red vest stands for the readiness ng DSWD para humarap sa lahat ng sakuna at of course magbigay ng ayuda at tulong sa lahat ng kailangan. Tawag sa amin is Angels in Red Vest. Yan. Yan, no? Angels in Red Vest. Ayos. Ang mga ginawa namin, actually nung kalamidad sa El Nino RD Pry ay meron kaming isang napakagandang proyekto. No? Oo. To Yun nga, mitigate the impact ng El Nino. Yun nga ang tanong ko, RD, kasi yung ang pagkakalam ko, itong proyekto ng DSWD, itong problema sa tubig, sa ilang lugar ng rehiyon, di ba? May problema tayo din ng tubig, no? Kasi yung nga El Nino. So, ano ba itong Project Lawa? Ngayong papasok naman yung La Nina, meron din bang proyektong nailaan ang ahensya upang tugunan ang mga maaaring maapektuhan ng nasabing kalamidad? Actually, ito yung bagong programa ng DSWD, Lawa at Binhi. No? Okay, Lawa through at the Binhi. initiative ng aming mahal na sekretary, ay naisip na gumawa ng isang intervention. Kaya nga papalapit ng El Nino. Actually, it started prior to the effect na dumating yung El Nino. Ang Lawa, meaning local adaptation to water access, meaning pag wala kang tubig dahil El Nino, kailangan mong gumawa ng pamaraan. Paano mo itrap o paano mo ipunin yung tubig para magamit mo sa iyong taniman when El Nino comes. Ang binhi naman, meaning breaking insufficient through nutritious harvest for the impoverished. Ang konsepto nito, RD Pry, is that hahanap kami doon dito sa Region 12, 20 na local government units sa ating target. Humanap kami ng mga partner local government units na na-identify ng isang komunidad na pwedeng mag-adapt ng programang ito. At ginagawa nito ay ipunin namin yung mga benepisyaryo, idadaan namin of course sa isang orientation at ipapaintindi namin yung programang ito at for a certain period of time ay bibigyan namin sila ng cash for work, no, o ng bayad doon sa kanilang trabaho. Gagawa sila ng isang lawa at ang lawa na yon ay pagkukunan ng tubig na didilig o idilig nila sa kanilang mga tanim. Kaya doon naman sa binhi ay magbigay kami ng pananim, no, through the aid o tulong ng Department of Agriculture. Yun. Bibigay tayo ng binhi para magtanim sila ng root crops at iba pang mga gulay para doon sa gilid ng kanilang lawa. So, lawa at binhi. Yun pala At yun. we have 20 areas, no, in 4 provinces of Region 12. At actually, we are going ang payout. Nagbabayad na kami. Kasi andyan na, existing yung project, natapos na sila. At ang kagandahan nito, ito'y kinikilala ng World Food, no? Actually, bumisita sila dito sa atin. Bumisita sila sa atin dito nung nakaraang buwan para tingnan ang nagawa ng DSWD at sila'y natutuwa, RD Pry, no, na nakita nila na talagang ang impact ng programa natin doon sa kabuhayan ng mga mamamayan na meron silang tubig at meron silang makain. Actually, para sa mga taga Region 12, ako, taga dito man ako, RD Pry, no, isang Ilonggo, ito ginagawa na dati ng ating mga mamayan. Kaya lang nawala ito dahil nga ba sa kakulangan siguro ng tulong ng ating mga ibang mga pamahalaan at ng ahensya. Ngayon, merong nagkaroon ito ng isang pagbabago dahil kami mismo sa DSWD ay naglagay ng kaukulang pundo at nagkaroon ng advokasya na ang paggawa ng pamaraan o pag-preserve ng ating environment at paggawa ng pamaraan para ma-conserve natin yung tubig para magamit natin sa panahon na kailangan ay isang importanteng bagay na makasurvive ang mga mamamayan o benepisyaryo natin dahil sa effect ng El Nino. At kasama niyan, RD Pry, of course, hindi lang turuan mo tsaka iwanan, patuloy ang pagbigay ng technical na tulong ng DSWD mula sa amin dito sa Region 12 at of course kasama of course natin ang Department of Agriculture at ang local government unit sa pagbigay ng capacity building doon sa mga iba pang mga partners natin, no? At kasama po diyan sa pagtuturo, yung turuan din namin sila ano yung gagawin nila when mayroong kalamidad. So Okay. mayroong training din sa awareness at saka sa preparedness ng ating mga benepisyaryo ng lawa at binhi. Talaga namang angkop at napapanahon ang mga programa ng inyong ahensya, RD, no? Congratulations po sa iyong liderato. Samantala, isa sa mga nasabing
isa sa mga bidang ahensya tuwing bibisita po yung ating mahal na Pangulo dito sa Region 12 ay yung DSWD. Ano? Sa perspektibo po ng Paagong Pilipinas, ano po ang inyong mga hakbang upang suportahan ang kasalukuyang administrasyon? Ito, RD Pry, no? Dito ako lumaki sa Region 12. Oo. Sinasabi nga noon, ang ating rehiyon o kaya ang Mindanao ay palagi ng pag-iwanan. Palagi ang mga atensyon o kaya mga proyekto ay nasa Luzon. Oo. Kaya ngayon lang sa panahon ni President Bongbong Marcos, 6 times siya nag-visit dito sa Region 12. 6 times? 6 times. At sa tanang buhay ko, this is the first, no, the only president that had visited, of course, for only 2 years. 2 years. Na nabubisita ng 6 na beses dito sa ating rehiyon. That means dami ng proyekto, daming programa, daming tulong na ibinigay yung ating presidente dito sa ating rehiyon. And those visit, of course, una ay bumisita siya dito mismo sa Coronadal, sa South Cotabato, para tingnan, of course, ang proyekto natin sa mechanization. At kami ay nagbigay sa 2,000 na mga beneficiaryo ng AX, no, under sa AX. Kami nagbigay ng ayuda doon sa mga farmers natin ng tig 10,000 each, no, sa ilalim ng AX. Pangalawa, nung nagkalindol tayo, no, 6.8 lindol sa Jansan at saka Soksarjan. Of course, trabaho ng ating presidente para tingnan po ang mga sitwasyon ng mga natamaan ng lindol. At kasama po doon ay namigay po tayo ng hindi lang food pass, kundi yung AX din, tulong doon sa mga nasalanta, at kasama ang ECT as Emergency Cash Transfer, at sa kabuang 193 million. Napakalaki, no? Yes, ng ating nabigay doon sa Soksarjan at saka sa Jansan. At pangatlo, RD Pry, no, na nagkaroon ng Bagong Pilipinas Servicio Fair doon sa Sultan Kudarat, at mayroong 99 million tayong pinibigay sa 48,000 beneficiaryo na nagsali, of course, sa event na yon. At lately, mayroong presidential assistance for farmers and fisher folks and families. Sabay po itong ginanap, no, doon sa Jansan at saka sa Isulan, Sultan Kudarat. Nagbisita po ating mahal na presidente at nabigay po tayo ng 10,000 each sa bawat, of course, beneficiaryo na identify ng Department of Agriculture na humigit kumulang 30,000 na beneficiaries. Yun yung mga pagbisita ng ating mahal na presidente. Of course, kami sa DSWD ay tumutulong at nagbibigay, of course, ng assistance dahil sa utos na rin ng ating mahal na presidente at ng aming mahal na sekretary na si Rex Gatchalian. Grabe, no? So, 6 times, At i-expect natin, no? May 4 years pa si presidente. So, asahan pa natin. Meron pang 7 months. Oo. Yun. June hanggang December. December. Yan nga eh. Baka bisita naman. Expect yung Region 12, no? Madami pang tulong darating dito. Through, of course, sa import ating mahal na presidente. Ayan. Yan po. Sige, ato naman, sa ngayon, atin naman buksan ang ating talakayan kasama ang ating mga kaibigan mula sa media, no? Ating mga media partner mula sa iba't ibang parte ng rehiyon. Gentle reminder, magpakilala po muna tayo before you shoot your question. Ayun. Okay, ready na ba? Okay, first question po. Sir. Alright, so good morning ladies and gentlemen, good morning RD. Jaster Goodyo from Mindanao Sentinel News and as well as the President of South Cotabato Press Corps. My question RD is there are concern about the sustainability of Tarabasa program. So what would be the status of this and its impact to the beneficiaries? Tarabasa. Maraming salamat, no, Jasper, no? Yun. At Thank you. napakaiksi nung naging explanation ko kanina sa Tarabasa. Ano nga Tarabasa is a modified educational assistance para sa mga beneficiaryo natin. Ang pangalan nun ay nanggaling sa DepEd. Sila yung nag-endorse ng pangalan sa atin ng mga batang mag-aaral sa grade 1 na papasok sa grade 2 na hindi marunong magbasa. Dahil nga sa epek ng COVID, ng pandemya, o kaya ito'y siguro resulta ng dysfunctional sa pamilya o kaya kahirapan na hindi natutukan yung pag-aaral ng kanilang mga kabataan. Then, kasama nito, of course, yung Mindanao State University na siyang nagbigay din sa atin ng listahan ng mga estudyante na na-enrolled sa kolehiyo na walang-wala rin talaga, na hindi makapagbayad ng mga
kanilang gastusin sa paaralan at kunti na lang ang kulang at makapag-graduate na rin sa kolehiyo. Okay. Then, kasama rin of course natin yung LGU Jansan na siyang tutulong at mga barangay officials na identified na barangay na siyang tutulong sa atin sa pagmonitor. Now, ito'y isang pilot lamang. For Mindanao, we have two, no, dito sa atin, sa Jansan, for Region 12, at mayroong nasa Lanao, no, for BARM. Ang sustainability nito, unang-una, this is a pilot program, the success of the pilot program will eventually lead to a full-scale implementation of Tarabasa. Kung maalala nyo, mga media na kasama natin dito, 2 years ago, nagkaroon ng educational assistance yung DSWD. Nagkagulo, haba ng pila sa opisina ng DSWD, doon sa ating mga SWAT areas, offices, dami ng pila, at daming nagreklamo. Kayo siguro witness doon, na dami hindi nakapag-avail, hindi nakakuha ng tulong yun. Ito, modified dahil gusto lang una natin, bigyan ng tulong. Una, yung mga kabataan hindi marunong magbasa. Pangalawa, bigyan natin ng tulong yung mga estudyante na hindi makapagtapos dahil kulang sa pera na kailangan nila para maitawid nila yung kanilang graduation. Pangatlo, we need to look back doon sa family. Bakit ba? Anong rason? Bakit hindi nakapagbasa yung anak? No. There might be a problem within the family. Kaya i-engage natin yung nanay at tatay nila through nanay-tatay session at sasahuran natin ng 235 first session yung mga pamilyang yaon na tututok doon sa labata. Kaya lang, ang duration ng programang ito is just for 20 days. Okay. At sinusigurado natin through this implementation na within 20 days ay madurong nang magbasa yung bata grade 1 na papasok sa grade 2. Mag-uumpisa ang programa sa July 1 at magtatapos ito sa July 26. All right. Thank you very much. Okay, next. Your name po at saka yung station. Good morning. Hello, good morning. Good morning mga RD. RG Umagaptiat from Good Vibes sa 90.5. RD, tumataas ngayon ang mga nagkakasakit at nangangailangan ng suporta mula po sa gobyerno. Sapat po ba yung pondo ng DSWD-12 sa bawat satellite offices po, katulad po ng pagbibigay ng medical support, burial at iba pa pong mga tulong para po sa mga nangangailangan at mula po sa AX program ng DSWD? Okay, AX, salamat. Oo, Salamat AX sa tanong. naman. no? Okay. Sapat ba ang Oo. pondo ng DSW-12 para sa mga humihingi ng tulong under sa AX program? AX. Unang-una, bago ko sagutin yon, ay gusto ko lang ipaalam sa lahat nandito ngayon sa mga nanonood sa TV at sa Correct. Facebook na ang ating CIO, yung opisina na nagbibigay ng tulong, from 7 doon sa presentation kanina, ay nagiging 8 na ito. Oo. Kasi minadagdag tayo sa Pikaway, kaya lang ito isang extension office lang no, ng CIO natin, Michayap. At sa June 18 naman ay magbubukas tayo ng bagong CIO Sa doon sa Carmen. bayan ng Carmen, Ayun. sa Cotabato Province. Dahil gusto natin, bawat isang distrito ng ating congressman ay meron tayong isang CIO. CIU. Ngayon, CIO, Crisis Intervention Unit. No? Ngayon, tinatanong, kaya ba ng ating pundo, sapat ba ang pundo ng DSWD para tugunan ang maraming naghihingi ng tulong under AX? Unang-una, ang pamaraan po ng pagbigay, hindi lang po gusto namin magbigay, kundi dinadaan natin sa isang proseso na dinidetermine natin kung magkano talaga ang kailangan ng isang kliyente na pupunta sa ating opisina. Through, of course, sa ating case worker, no? Sa DSWD registered social worker natin na ini-interview at dinidetermine yung pangangailangan ng isang kliyente. Pangalawa, ang pundo naman natin ay hindi lang allocated for Region 12. It is a national budget na kung kulang ang pundo ng isang rehiyon, ay nagpapadala ng additional fund yung ating national government to augment, of course, yung tulong na sa amin. At dalawa po ito. Dalawa po ang pundo ng ating AX. Una, yung regular funds namin, meaning yung binibigay sa amin na regular funds namin from our central office. At pangalawa po ay yung binibigay ng ating mga partner congressmen, no? Tawag doon is referral nila at meron din silang pundo na siyang nagdadagdag, nag-uumen sa at pundo. So sabihin natin sapat, talagang always sapat. Kung hindi man sapat, ay ginagawa naming sapat para lang matugunan ang pangailangan ng ating mga beneficiaryo na pupunta po sa ating mga opisina. From 2022 to 2024, RD, ilan na ba po yung natulungan natin?
mayroon ng 600,000 na mga benepisyaryo ng AX ang ating natulungan at ang kabuong amount yan ay nasa 2.5 billion na. Oh. Malaki-laki na, 2.5 billion. At maliban po dyan, no, na hindi natin nasasambit, na hindi lang po pera yung ating binibigay na tulong, kundi nagkakaroon din ng isang counseling o psychosocial counseling doon sa mga benepisyaryo na baka kailangan niya ng mas malaki pang intervention through sa mga advices ng ating mga social worker o kaya i-refer natin sa ibang mga agency kung na kailangan pa ng additional na tulong. Alright. Okay, next question po. Magandang umaga po sa lahat and magandang umaga po sa iyo, RD Cabaya. Ako po si Bombo Mira Servo from Bombo Radio Coronadal. Ang aking katanungan po, kamusta po ang prepositioning of goods ng DSWD-12 sa bawat probinsya sa rehiyon at may sapat po bang FFPs ang ahensya sa oras po ng kalamidad? Maraming salamat po. Family food packs. Salamat. Ang tanong kasi, prepared ba kami? Oo. At Sapat may- ba yung aming proposition food Correct. packs, no? Una, sagutin ko muna yung prepared ba kami. Nasabi ko nga Always yan, kanina, ang pagsuot po namin ng vest na ito o red vest na ito ay isang indikasyon ng kahandaan ng DSWD sa pagtugon sa lahat ng masakuna. At hindi lang po pag-preposition na aming ginawa, kundi una ay in-evaluate namin ang capacities ng aming empleyado through issuance ng bagong special order doon sa mga quick response team. Kasi ito yung team na nagre-responde pag may calamity. Hindi mo na kailangan sabihin pa, pupunta ka doon. Ang trigger lang noon, RD Pry, kung mayroong kalamidad, automatic pupunta yung DSW to determine kung ano ba yung pinsala at sino yung naapektuhan. At then, pangalawa, para makapag-act kami agad-agad na hindi na kailangang maghintay ng ilang araw pa yung mga nasalanta, ay nagkakaroon na kami ng preposition goods, meaning nilalagay na namin yung aming mga ayuda, goods, food and non-food, food packs, saka iba pang mga kailangan, gaya ng tent, saka kitchen kit, at iba pang mga kailangan ng ating mga IDPs doon sa strategic na mga lugar. Sa katunayan, dito sa Cotabato Province, mayroon kaming 16,000 mahigit, no, na food packs na nakastore doon sa Carmen, Alyosan, Pikit, at Arakan. Yun yung mga lugar na may preposition goods kami. Okay. At dito naman sa Sarangani, may yung kaming 3,400, nasa Alabilyan, at meron na kami doon sa Glan. No? At dito naman sa South Cotabato, of course, maliit lang dahil dito man yung ating Regional regional warehouse. office. Oo. No? Malapit lang naman. But we have sa Sultan Kudarat, medyo malaki, 2,077. Meron kami doon, of course, sa pinakamalayo, sa Libak. No? Naka-preposition kami doon. Okay. At sa mga warehouse natin, ay meron tayong sapat. We have 51,000 plus na food packs na ka-store sa ating warehouse. At sa total niyan, kabuuan niyan, meron tayong 74,099 na food packs. Sapat po ito sa anumang kalamidad. But in any eventuality na kukulangin tayo, ay nagsusupport sa atin yung mga karatig ng mga rehiyon. Gaya na ginagawa, tawag dyan namin is one brother helping one another, no? May mga non-food items pa, di ba? Yeah, non-food, gaya ng tent, saka iba pang mga kitchen at Alright. Yung may mga pending procured items pa kayo, ano? pag mayroon state of calamity ay pinagbibigyan kami, no, na under naman sa guidelines na pwede kaming bumili at our own. Kaya may mga pending pa kami na procured item, gaya ng mga tracking services at meron kaming standby fund na 5 million in any given time. At in addition to that, Yun. ay meron kaming kabibigay lang. Actually, ginagamit natin ngayon. Oh, Isa yung yun. bigay Ano ng yan? connection natin. RD. Now, the internet we're using today, if you release broadcast, is through that mobile command center. Ayos. Ito isang sasakyan na ginagamit ng DSWD na equipped with the state-of-the-art information and communication technology. Kasi pag may kalamidad, ang unang-unang bumabagsak ang communication line natin. Okay. Paano natin ma-direct yung tulong natin doon sa nangailangan o paano tayo mag-communicate sa local government unit kung wala tayong kaukulang sapat na equipment. Kaya yan Tama. yung tawag na Mobile Command Center. Mayroong internet MCC. MCC. Oo. May internet. Ito yung nasubukan na sa kapuputok lang na bulkan doon sa Canlaon. Kanlaon. Kararating lang ng Mobile Command Center for Region 7 at Region 6. Automatically, pinapunta doon sa Calao para yung maging opisina ng Regional Director doon para magbigay ng utos o command, no? O koordinasyon doon una sa mga nabiktima ng kalamidad at pangalawa Okay. doon sa local government unit at pangatlo, of course, to direct the staff of DSWD saan dapat dalhin yung tulong sa mga nasalanta ng kalamidad. So, ganun Ayos. kami kahanda. We have, of course, the equipment and, of course, the trained staff, no, through our QRT, and then, of course, yung mga food packs na nakaposition sa different strategic areas ng Rehiyon 12.
Oo nga, lalong-lalo na kapag nabagsakan yung mga cell sites, RD, ito na talaga yung ano natin, solusyon. Ay, ang hirap kasi yung mag-communicate sa central office, ano ba yung needs natin dito, for example. Hindi man tayo manghihingi na may kalamidad, pero kung may darating na kalamidad talaga, handang-handa na si DS. Ito kasi WD. RD is Starlink nakadirect sa satellite. No? Satellite. Kaya ito'y makatulong. Dahil dito, ang DSWD ay makapibigay ng walang patid na critical information para sa humanitarian response. At of course, dapat always ang ating pamalaan through DSWD ay always andyan. Ready. Ayos. Always ready sa lahat ng sakuna. Ayos. Next question po. Yes, ma'am. Yes, Your name po. Good morning everyone. I am Marisol Valenzuela of Charm Radio, Tacorong City. Ask ko lang din po, sir, what is the general accomplishment of the Kalahi CITI Seeds Cash for Work Program for MSU General Santos City students po? Yun. Ito RD Pride, bago din to. Okay. No? Kasi pagkakaalam natin, ang Kalahi o kapit-bisig laban sa kahirapan, yan yung Kalahi at Seeds, no? Ang Seeds naman is yun, Seeds, no? Cash for Work Program, no? Ito'y bago to siya. Actually, we have launched it last year with our partner, Mindanao State University in General Santos City, Sultan Kudarat State University in Isulan, Sultan Kudarat, and University of Southern Mindanao in Kinabakan. 500 po bawat universidad. So total nito 1,500 na mga beneficiary, yung bang Estudyante ito. estudyante nag-aaral. Oo. Second year hanggang fourth year college na nangailangan talaga ng kunting tulong. Minsan para sa thesis, minsan para sa graduation requirements nila, na kailangan lang maitawid lang. Karamihan, meron din dito, RD Pry, na yung nakapagtapos, ang problema lang ay kukunin yung mga clearances at iba pang Correct. kailangan para makapagtrabaho. For 90 days, babayaran sila ng DSWD. For how many 90 days. 90 days. Yeah. Oo, Ang parang 3 maximum months. 90 days, Okay, babayaran 3 months. sila kung ano rate nung pasahod dito sa ating rehiyon through cash for work, at yung pera na yun ibibigay sa kanila, ibabayad sila doon naman kung saan sila nag-aaral. Ayos, oo. So, we May have may 1,000 pang-clearance na sila, sir. Yeah. Oo. Karamihan kasi namumrolema yung family, yung parents nila. Naghihingi ng toga, ganyan. bayad, ganyan, wala Bayad. namang maibigay. Oo. Amo. Paano pa mag-avail yan? Saan ba sila pupunta? Pupunta ba sila diretso sa DSWD? Hindi kami na pupunta doon. Oh, hindi Sa kayo na kanilang, pupunta? Ang gagawin na nila, pumunta sila doon sa registrar. Registrar. Para magpasabihin na tama sila. And then, it's the university na nagbibigay sa amin ng listahan na mahihirap na mga estudyante. So, ang school naman yung mag-a-assess, parang ganon. School yung nagsicertify na ito yung mga Certify. beneficiaryo ay talagang mahihirap na mga estudyante. Alright, okay. So, meron pang tanong? Yes, sir. Your name Yes, po. good morning po sa lahat. Good morning, RD. My name is Edwin Badillas of Edge Radio, Kidapawan, Cotabato Province. Question po, ano ang hakbang ng DSWD-12 ukol sa mga scam online, hingil sa umano'y educational assistant at iba pang tulong ng ibinigay ng ahensya? Yun. RD Pry, Daming scam kahit saan ngayon, naman no? merong scam. Oo. Naging uso na rin ito sa internet, sa Correct, Facebook. oo. Minsan nga ako nasa scam din. Oo nga. Ayun nga, scam na ganyan, RD. But Paano of yan? course, dito, pag DSWD yung involved, kami sa DSWD, talaga gumagawa ng hakbang. Oo. Una-una, determine namin kung talagang nakikita yan sa Facebook. Kasi minsan, may pinapasang information na mayroong scam, na yung nagpasa, scammer din pala. No? Ang ginagawa namin unang-una ay dinidetermine namin o nag-screenshot kami, kumukuha kami ng information doon sa nakapost Okay. na online scam, i-document namin yan. Pangalawa, ay naglalagay kami ng information doon sa aming pages mismo, kasi dami kaming Facebook page. Bawat programa namin, bawat division ay merong sariling Facebook page. At saka may website din kami. Pinupost namin dito, doon, ang isang paalaala na huwag maniwala sa mga scammers na yun. At sinasabi namin na kung meron kayong mga gustong maalaman na impormasyon o kaya gusto nyong humingi ng tulong sa DSWD, ay makipag-ugnayan lang sa amin. Direct, no? Sa aming opisina. At pangatlo po, ang ginagawa namin ay pinapaalam namin ito una sa aming central office, kasi meron kaming opisina na in charge nito. At pangapat, ay pinapaalam namin ito sa kaukulang ahensya gaya ng NBI at saka pulis na merong isang nagaganap na scam na ginagamit of course yung
mga information sa DSWD o kaya mga logo ng DSWD para makikayat of course ng mga pwedeng ibiktima. Alam naman natin na hindi nangungulekta ang DSWD ng information through yung mga link na yan, di ba? Opo, actually ang DSWD ay sumusunod sa alintuntunin ng ating ahensya at saka of course ng Philippine government through doon sa pag-protect na identity ng ating mga beneficiaryo. At hindi kami nangungulikta of course ng mga personal information sa pamamagitan ng online link. Okay. At ito'y makikita lang sa mga certified na mga official pages ng DSWD kung meron ba kami i-post. At kung gusto nyo humingi ng tulong, hindi doon sa Facebook o hindi kaya sa online. Kung hingi silang tulong, doon lang Personal. makuha ito personal sa opisina ng DSWD. Thank you po, RD. Thank you very much. Okay, meron pa ba ang tanong? Kaya pa ba sa oras natin? Yes. Your name, sir? Magandang umaga po. I'm Christopher Grado from DXVL Radyo Pilipinas, Kabakan. Oh. And good morning po, Arde. Tanong ko lang po, isa sa pinakamagandang programa ng DSWD ay ang Centenarian Program. Oo. Ngayon, magtutuloy-tuloy po ba ito? And so far, ilan na po ang mga beneficiaryo nito? Yun. Ang Centenarian Program, RD Oo. Pry, ay pagbibigay ng tulong doon sa umabot sa 100 taon. Yes, 100 years old. Karamihan kasi ngayon, Hirap yan. kasama ng pag-unlad ng ating bayan, ay yung nakakalimutan natin yung ating matatanda. Oo. Hindi lang ito pagbibigay ng tulong doon sa mga umabot sa 100 taon, kundi pagbibigay rin ng reminder doon sa pamilya na dapat alagaan natin yung ating mga matatanda. Mm. Kaya nga tayo may SOCPEN at may Centenarian Program. Okay. Ito'y nagbibigay ng 100,000 na ayuda na tulong, na gift doon sa mga beneficiaryo natin na umabot na sa 159 dito sa ating rehiyon mula sa taong 2022 hanggang ngayon, 2024. Ang kagandahan nito, ako personally mismo pupunta RD o kaya yung in-staff natin available. Okay. Kasi kasama po nito, hindi lang pagbibigay ng pera na 100,000, kundi yung plake na pirmado mismo na ating mahal na presidente. Binabasa ko Oh. talaga yung plake na yon. Mm. At minsan makita mo umiiyak yung beneficiaryo natin, yung centenarian natin, dahil mafe-feel niya talaga ang pagmamahal ng ating mahal na Pangulo na siyang nagbigay ng plake. Kaya sinasabi ko, more than the money, isang plake na ito na kinikilala kayo ng ating mahal na presidente sa inyong natulong na pag-unlad ng ating bayan. Kasi kung wala yung mga matatanda, yung mga ating mga tatay, nanay, lolo't lula na nagsumikap, hindi siguro naging ganito ang Pilipinas. Kaya tayo may bagong Pilipinas. Mula 2022 hanggang this year, RD, ilan na ba yung natulungan po natin? 159. Okay, 159. So, maswerte yung umabot na Oh, 100. 100 years old lang ba? Meron pa bang baka 100 meron pang years iba? old. Meron tayong bagong batas ano yun? Fry, yung expanded centennial law. Ito naman, nagbibigay of course, kasi hirap abutin yung 100. Oo nga eh. Ito yung nagbibigay ng tulong doon sa umabot ng 80 years old, 85, 90, tsaka 95. Nagbibigay ng 10,000 sa pag-umabot. Ngayon ginagawa natin ay nagko-coordinate tayo of course sa local government unit para sa listahanan ng mga umabot. Kasi ito universal. Pero wala pa itong IRR, sir, ha? May IR na kaya wala pang budget. No? Wala pang budget, meron na kasi pala. Na-approve yung batas, tapos na yung pag-approve ng budget for 2024. Okay. Yeah, hopefully, by 2025, meron na po ito. Sir, separate lang ito yung sa social pension. Iba ito, no? Social pension kasi 60 years old, Okay. na indigent ka. Indigent ka. Kailangan mo mahirap. Okay. Ito naman universal, para sa lahat. Para ito sa lahat. Kahit may pension Regardless. ka, Okay. regardless of status. Ayos. Itong sindiran ganun din, regardless of status. Octogenarian and non-genarian Yan, beneficiaries. yan. Octogenarian and Nuna. Octa means October, tsaka Nuna is November, no? So, 80, 85, 90, Okay. 95. Oo, 8 and mag-receive 9. ng 10,000, no? Ayos. Yan. Maraming salamat po. Thank you very much. Okay, last two questions. Yun na, yun na nga. Ako na lang pala yung mag-question, ano. Ay, yun, medyo dumako tayo sa personal question, RD, no, bilang regional director naman. Ano po nagiging prioridad mo? Oh? Ano yung prioridad ng inyong liderato sa DSW Region 12? Ma-share mo nga, RD? Sa Alam amin? mo, RD Pry, nung pumasok ako sa DSWD, ako'y natuwa na nakatulong of course sa mga mahihirap at nangangailangan. Alam mo, ang lahat ng programa ng DSWD ay prioridad ko kasi yun ang nakakatulong sa ating mga mamamayan na nangangailangan ng tulong. Pag mas prioridad ko, RD Pry, just give me a little time, no? Yung food stamp
Okay. Food stamp, walang gutom program. This was endorsed or through legislative order, ito ay in-endorse na nating presidente as national flagship program. At we're implementing this program doon as a pilot doon sa BARM. Hindi po Okay. Region 12, BARM. BARM. At we have 41,000 na beneficiaryo na tatarget. Ngayon nga, nakikita ko, gabi man, Sabado man, Linggo, doon yung ating mga staff pupunta sa mga kabaranggayan, sa mga bayan-bayan para i-determine kung qualified ba yung mga nag-a-apply na gustong masali doon sa food stamp program. Ano ba ito? Oo. Magbibigay ng 3,000 Okay. na ayuda through the EBT. Mm-mm. EBT is emergency benefit transfer. Okay. Bibigyan ka ng pera na 3,000, but yung pera na yun hindi mo magamit dahil pwede mo lang yung ibili ng pagkain. Mm-mm. Kasi walang gutom nga, no? So pilot tayo, hopefully madala ito sa Region 12 by next year and eventually of course sa buong Pilipinas. Yun yung pinaka paborito ko kasi Oo. makita mo talaga ang tuwa ng mga nakatanggap ng tulong na mga walang makain. Kasi ang tinahanap nito yung wala talaga makain. Mm-mm. At saka when it comes to planning, no, yung pagpaplano po, dapat naka-align po tayo, no, sa mga Ito nga, no? But all of those, kailangan naka-align tayo sa plano na ating national government, regional government, at local government, no? Dapat sumunod tayo, of course, ito yung tinitingnan ko na dapat ayon ito sa ambisyon natin 2040 at of course sa Philippine Development Plan, Regional Development Plan at sa local development ng bawat munisipyo. At sa lahat na yon ay dapat pasok sa DSW Strategic Plan for 2024 and 2028, no? Ito yung napasok din sa Social Protection Framework ng DSWD. ayos naman, no? And of course, no, may mga local chief executives na appreciate yung trabaho mo, RD, no? Actually, nung nagkaroon ng lindol no, doon sa Sarangani at pumunta yung presidente, Oo. sinabi talaga nila RD Pride doon sa harap ng presidente. Okay. Na Mr. President, natutuwa kami at andito yung DSWD dahil napakabilis po ng kanilang tulong. No? At to summarize this up, I'm very proud no, na i-share sa lahat nandito ngayon ang maagap na serbisyo ng hatid namin no, sa mga nasalanta ng lindol doon sa Sarangani at Jansan na na-appreciate talaga ng mga local chief executive ng Region 12. At katapos ng lindol, sabi nila, andyan na agad-agad yung tulong ng DSWD. Instead, of course, ng mga mayors ng Sarangani. Ang pinaka-importante dito, RD Pry, sa lahat ng serbisyo, dapat may puso tayo. We need to have a fearless, wala dapat tayong takot para abot natin no, ating miti at ma-deliver natin, of course, yung ating mission. Dapat meron tayong malasakit sa kapwa. That's why we are called Angels in Red Vest. At dapat, ang pinakahuli, of course, ang serbisyo natin ay galing sa puso. We in this we love our work and we love what we are doing because this is a noble job and because ito yung nararapat ng gawin para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Ayos, okay. Last question, RD, no? Sa lahat sa kabila ng mga kritisismo, mga natanggap ng gobyerno, ano pa ang mga may pagmamalaking tagumpay ng DSWD 12? Actually, dami kaming award. Ay. No? Dami kaming award, RD. Kung sasabihin ko pa, ubusin tayo ng oras. But Sige. ang talagang Notable. nakikita ko lang notable, yung makita kong luha ng mga beneficiaryo na umiiyak na makatanggap ng ayuda galing sa DSWD. Minsan ako naiyak. In one of the programs, naiyak talaga ako. Kasi I was touched by the emotions din na ipinakita ng ating mga beneficiaryo na sabi niya, kung hindi sa DSWD, hindi ako nakaganon. Yung mga anak na mga purpose beneficiaries natin na mula sa kahirapan, mula sa ayuda, ay nagtapos sa kanilang anak, naging successful. O kaya yung mga walang-wala talaga sa buhay na hindi mapailibing yung kanilang mga pamilya dahil wala talagang pera. Kundi kaya ilang araw na sa hospital, RD Pry, 10 days na sa hospital, hindi makalabas dahil wala pang bayad. Yun, pag nabigyan namin sila ng ayuda at pupunta sa amin ng pasalamat at umiyak, yun ang malaking award Ayun na nga. tanggap namin sa DSWD. Ayos. Congratulations. Congratulations sa DSWD sa inyong mga nagawa, ginagawa at gagawin pa. Before we end, huling mensahe po para sa ating para sa lahat, no? Para sa ating mga tapakinig at taga-subaybay. Maraming salamat no, sa lahat sa pagkataong ito na natalakay natin, of course, ang importanteng programa at kahangang tagumpay ng DSWD. Pinagmalaki namin ang positibong epekto ng aming mga programa para sa mahihirap at sa mga komunidad ng ating rehiyon. Ang mga tagumpay na ito ay hindi magiging posible kung wala
ang dedikasyon ng aming mga kawani at suporta of course ng aming local partners, mga local government unit at sa tiwala ng sambayanang Pilipino. Nananatili kaming nakatuon sa aming misyon na mapabuti ang kalidad ng buhay ng lahat at mapatuloy of course ang serbisyo para sa bansa. Para sa makabagong Pilipinas, dahil sa DSWD, bawat buhay ay mahalaga. Maraming salamat po sa ating lahat. Ayun, thank you very much. Maraming salamat, RD Cabaya. At maraming salamat din sa ating mga media partners at sa ating, yung guest, Regional Director ng DSWD 12. Sa ating mga division heads, nandito din. Thank you very much for coming. Congratulations po sa inyo, sa inyong mga nagawa, ginagawa at gagawin pa. Alright? Okay, and sa ating mga manonood, antabayan na po ninyo ating susunod na episodes. Sa araw pa rin ng Martes, sa ganito ring oras. Ano kayang departamento ang magbabahagi ng kanilang key accomplishments? Yan, sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary Attorney Cheloy Garafil, PIA Director General Jose Torres Jr., ako si Brian E. Abquila ng Philippine Information Agency Region 12. Maraming salamat at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas.